Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At sa lahat po nung nakikinig sa inyo. Isa po ako sa mga tahimik na taga-subaybay ng channel ninyo. Hindi po ko nagpapalampas ng kahit na isang upload, lalo na po kung tungkol sa mga aswang. Kung bakit? Siguro po dahil sa isang bagay na matagal ko ng pilit na kinakalimutan. Isang bagay na nangyari sa amin ng kapatid kong sinuno na noon ay 8 taong gulang pa lamang at ako naman ay 16. Maaga kaming naulila dahil nasunog ang bahay namin at doon namatay ang aking mga magulang. Mula noon, kami na lang ninuno. Namumulot kami ng basura para kami ay mabuhay. Isang araw ay may nag-alok ng tulong sa amin, isang matandang lalaki, at tinanggap naming magkapatid ang tulong na yun. Pero mali ang naging desisyon namin. Nagtiwala kami sa matandang yun, pero dinala lang kami sa isang sitwasyong sumubok sa lakas namin, sa tapang at sa hangganang kaya naming tawilin para mabuhay. Ako nga pala si Jed. At ito ang aking kwento. Malakas ang hangin ng gabing yun. Pabugso-bugso ito. Dahilan upang mahirapan ako sa pagtutulak ng kariton namin. Sinulo ang kapatid ko. Nasa tabi ko. Nakakapit sa laylayan ng aking maruming t-shirt. Medyo nagbabadya na pumatak ang ulan. Bilisan natin maglakad. Baka abutan pa tayo ng bagyo. Kuya, natatakot ako. Saan tayo sisilong? Ang lakas ng hangin eh. Baka bigla tayong liparin. Hindi ka liliparin. Basta humawa ka lang na mabuti kay kuya ha. Huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Kunting lakad pa. Ay no, may waiting shed dun. Doon na muna tayo. Biglang umugong ang hangin. Lalong natakot ang kapatid ko. Sumiksik siya sa tagiliran ko at nagsimulang manginig ang mga kamay. Sa oras na yun, may mga dahong nagliliparan. Tapos, yung ilang yero sa mga nadadaanan naming bahay, kumakalampag na din. Mabilis ang tibok ng puso ko at natatakot din. Pero hindi ko yun ipinahalata sa kapatid ko. Nagkunwari akong matapang dahil alam kong kapag nagpakita ako sa kanya ng kahinaan, mas lalo siyang matatakot. Ako na lang kasi ang pwede niyang kapitan. Sa akin na lang siya kumukuha ng lakas. Ako ang kuya at kailangan kong maging matatag. Agad kong hinawakan ng balikat niya para kumalma. Huwag kang mag-alala, Nuno. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Habang naglalakad kami papunta sa waiting shed, bigla kong naisip kung gaano kahirap ang naging buhay namin. Halos magpipitong taon na rin kami na kaming dalawa lang. Namatay kasi sa sunog ang aming mga magulang. Mula noon, kami na lang dalawa ng kapatid ko ang magkasama. Nabuhay kami sa kalsada. Wala namang kaming ibang mauuwian dahil natupok ang bahay namin dahil sa sunog. Wala din kaming ibang malalapitan dahil yung mga kamag-anak namin ayaw nila kaming tanggapin. Ang kariton namin, ang tanging yaman namin ng kapatid ko. Yun ang ginagamit namin sa paghahanap buhay. At doon na rin kami natutulog saan man kami abutin ng dilim. Mahirap maging basurerong gala. Madalas pa kaming harangin ng mga sindikatong bata. Kapag minamalas, inaagaw nila yung laman ng kariton namin o kaya naman ay yung pera na napagbentahan namin ng mga kalakal.
At minsan, pati pagkain namin, kinukuha din nila. Payat ako, payat din si Nuno. Hindi namin magawang lumaban sa kanila. Kuya, malapit na tayo. Bahagya pa akong nagulat nang bigla akong kalabitin ni Nuno. Ha? Oo nga no. Sige, bilisan pa natin. Ayan na yung ulan. Lumalakas na. Kaya nga kuya itong kanito natin, paano na? Baka liparin to ng hangin. Hindi to liliparin. Mabigat to, Nuno. Tsaka hawak ko. Kung liliparin man to, ako munang niliparin bago siya. Natawa ng konti ang kapatid ko. Saka sumiksik ulit sa akin. Hanggang sa biglang bumuhos na ang malakas na ulan. Mabilis kaming nabasa ni Nuno. Pero habang naglalakad kami, may napansin ako. May parte ng daan na hindi binabagsakan ng ulan. Doon ay may nakatayo. Parang anino. Hindi ito gumagalaw. Bigla akong kinilabutan. Sinubukan kong ibaling ang tingin ko sa ibang direksyon. Pero parang hinihila ang mga mata ko pabalik doon. Kuya, basa na ako. Bakit ka biglang tumigil? Narinig ko si Nuno. Pero nanatili akong tahimik habang pinagmamasdan yung kakaibang nakita ko. Kuya, nilalamig na ako. Doon lang ako napatingin sa kapatid ko. Nakita ko, basa na ang kanyang damit. Nagsisimula na ring manginig ang kanyang katawan dahil sa labis na lamig. Kuya, natatakot ako. Huwag kang matakot, Nuno. Bagyo lang to. Sanay na tayo sa ganito, di ba? Ang importante, magkasama tayong dalawa. Hinawakan ko ang braso niya at mabilis ko siyang hinila papunta sa waiting shed na ilang dipa na lamang ang layo. Humahampas na ang ulan at hangin. Halos itulak kami. Pagdating namin sa waiting shed, mabilis kong itinulak paloob ang kariton. Wala kaming kasama doon. Dalawa lang kami ni Nuno. Nakaupo sa malamig na sementong sahig habang nasa tabi namin ang kariton. Lalong lumakas ang ulan. Para itong ibinubuhos. Ganon din ang hangin. Parang umuugong. At kahit nasa silong kami ng waiting shed, yung tubig ay pumapasok pa rin at nababasa kami. Ang problema pa, pakiramdam ko, anumang sandali ay maaari nang sirain ng bagyo ang bubong nito. Kuya, baka mabuwala tong waiting shed. Hindi yan, Nuno. Matibay to. Dito na muna tayo hanggang sa umina ang ulan. Pero kahit sinabi ko yun, hindi ko maiiwasang tumingin sa paligid. Ang mga ilaw sa poste, nawalan na ng sindi. Tapos yung kalsada, halos di mo na makita dahil sa lakas ng ulan. Hinila ko si Nuno, palapit sa akin. Nuno, dito ka lang sa tabi ko. Maya-maya pa, biglang may napansin akong kakaiba. Sa di kalayuan ay nakita ko ulit yung parang tao na nakatayo. Pinilit kong huwag pansinin yun. Nuno, bumikit ka lang muna ha, para hindi ka masyadong matakot. Pero hindi nakinig si Nuno. Napansin ko na nakatingin na din siya sa tinitignan ko kanina. Kuya, may tao ba dun? Saan? Wala naman ah. Ayun o, gumagalaw siya papunta dito. Nuno, ano ba? Huwag ka lang turo ng turo. Saka huwag ka na lang tumingin. Pumikit ka na lang. Bakit kuya? Ano ba yun? Wala kang nakikita, Nuno. Imagination mo lang yun. Madilim kasi oh, tignan mo nga. Kuya, ayoko na dito. Andun pa rin siya oh. Nakatingin sa atin. Natahimik ako at napatingin doon. Totoo nga ang sinabi ni Nuno. Tumigil yun sa paglapit, pero malakas ang pakiramdam ko na para ba siyang nagmamanman. Nakatingin siya sa amin. Gusto ko na rin umalis,
Dahil natatakot na ako. Lalo pat iniisip ko na baka multo yun. Pero natatakot din ako para sa kaligtasan naming dalawa ng aking kapatid. Wala kaming ibang masisilungan, tapos malakas pa rin ang ulan at hangin. Natatakot ako na baka tangayin kami o kaya naman ay mabagsakan kami ng mga sanga o kaya naman ay ng yerong lumilipad. At kung aalis kami, baka mas mapahaba kami. Yumuko ako para hindi ko na makita ang nilalang na yon. Dinikit ko ang mukha ni Nuno sa aking dibdib para hindi niya na ito lingunin. Tahimik kaming dalawa ng ilang minuto. Pero ilang sandali pa'y bigla na lang may narinig akong kakaiba. May humihinga sa tabi ko. Sobrang lapit. Kinabahan ako. Nanayo na yata lahat ng balahibo ko sa katawan. Tapos biglang may dumikit sa tenga ko. Kaya bigla akong napalingon. Paglingon ko, nakita ko na may nakaupo na mismo sa tabi ko. Ah! Multo! May multo! Nabitiwan ko si Nuno sa sobrang gulat. Napaatras kami pareho, pero hindi kami makatayo dahil sa sobrang pagkabigla at takot. Sino ka? Tinitigan ko siya. Isa siyang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit mula ulo hanggang paa. Nakakatakot ang mukha niya dahil yung kalahati nun ay sunog. Parang natunaw yung balat. Tapos yung isang mata niya halos nakaluwa na. At yung ilong hindi na din maayos. Parang naaagnas. Tapos ang natira na lang ay yung butas. Nakatitig lang siya sa amin at hindi nagsasalita. Hindi rin kumikilos. Kaya kaming dalawa ni Nuno, nang magkatinginan kami, sabay kaming napasigaw ng malakas hanggang sa bigla siyang tumawa. Bakit ba kayo sumisigaw? Natatakot ba kayo sa akin? Para sabihin ko sa inyo, tao ko, nakikisilong lang din, kagaya ninyo. Totoo ba yung sinasabi mo? Itinaas ko ang daliri ko at inabot siya. Sa pagdampi ng daliri ko sa hita niya, doon ko napatunayan na di nga siya nagsisinungaling. Oo nga, tao ka nga. Hindi ka multo. Tama ka. Hindi nga ako multo. Mukha lang. Tumingin si Nuno sa akin habang hawak ko ang braso. Takot pa din siya. Maski ako, di naman nawala yung kaba sa dibdib ko. Kasi kahit tao yung matanda, hindi maipagkakailang nakakatakot pa din ang itsura niya. Lalo na at gabi. Tapos malakas ang ulan at hangin. Kahit sinong tao naman siguro ay matatakot din. Makalipas ang ilang segundo, naramdaman kong wala naman siyang masamang balak sa amin. Kalmado lang kasi ito. Tapos ay para bang sanay na siya sa nakikita niyang naging reaksyon namin. Doon ako biglang nakaramdam ng hiya. Tumayo ako at muling umupo sa tabi ng matandang lalaki. Hinila ko na rin si Nuno sa tabi ko. Panay ang sulyap niya sa matanda. Okay ka lang ba, Nuno? Huwag ka nang matakot. Tao siya. Hindi siya multo. Tama, kuya mo. Huwag kang matakot sa akin, bata. Hindi naman ako nagagain ng bata eh. O kaya na. Tatlo na tayo makikisilong dito. Grabe. Ang lakas ng bagyo, ano? Malas lang. At dito tayo naabutan. Ay, nako. Hindi kami sumagot ni Nuno. Pinakiramdaman ko pa rin siya. Ilang sandali kaming nanahimik. Tumingin sa amin ang matanda. Saka ngumiti ng kaunti. Ano nga pala ang pangalan ninyo? Ako po si Jed. Ito naman po si Nuno. Kapatid ko. Magkapatid pala kayo dalawa.
Ilang taong ka na ba, bata? 16 po. Ikaw naman, iyo. Walo po. Aba, ang babata niyo pa pala. Bakit nasa kalsada kayo na ganitong oras? Hindi niyo ba alam na mayroong bagyo? Hindi ako sumagot. Hindi naman sa kinakahiya ko kung ano kami. Pero sa isip ko, hindi ko kilala ang matandang yon. At alam ko na hindi ako dapat nagtitiwala sa mga hindi ko kilala. Napansin niya yata na parang umiiwas ako sa pakikipag-usap. Tumingin siya sa akin, tapos muling ngumiti at tumawa ng mahina. Ang pangalan ko ay Lucio. Pwede niyo akong tawagin na Tandang Lucio. O kaya naman Lolo. Napatingin siya sa kariton, tapos biglang napabuntong hininga. Mahirap ang buhay niyo, ano? Kayo na lang ba dalawa? Huwag mo sanang masamain yung talong ko, iyo. Alam niyo kasi, marami na akong nakilalang bata na katulad ninyo. Mga bata na ulila. Walang mauwian, walang makasama, at naghahanap buhay para mabuhay sila. Sa sinabi niyang yun, gumaan ang loob ko bigla. Tama po kayo. Ulila na po kami, tatang. At kami nitong kapatid ko, pareho po kaming basurero. Sabi ko na ang hirap naman ang ganyan kaya bata-bata niyo pa. Naaawa ko sa mga katulad ninyo. Maliliit pa, pero napipilitang maghanap buhay. Kaya nga po isang kahig isang tuka po kami. Minsan pa nga, inaagaw po ng ibang bata yung napupulot namin na pagkain. O kaya naman po, yung kinikita namin sa pamamasura. Hindi kayo lumalaban. Malalaki po sila Kapag lumaban po kami, siguradong bugbog sarado po kami nitong kapatid ko. Kaya hindi na lang po ako pumapalag. Kawawa po kasi itong sinuno. Tumango ulit siya, pero parang nag-isip. Tapos napatingin siya kay Nuno. Mabuti pa, ay papuntahin mo dyan sa kariton yung kapatid mo. Ayan mukhang ginaw na ginaw na. May kinuha siya sa loob ng kanyang bag. Inilabas niya mula doon ang isang kumot. Ito ang kumot. Ipapahiram ko muna sa'yo. Ibalot mo sa kanya. Nako, nakakaawa naman. Ginaw na. Salamat po. Nuno, sige na. Diyan ka na muna sa loob ng kariton. Tapos subarin mo na lang yung basa mong damit para mabawasan ang ginaw na nararamdaman mo. Sinunod naman kagad ni Nuno ang mga sinabi ko. Unti-unting humupa ang panginginig niya. Nuno? Ayos ka na ba dyan? Oo, kuya. Salamat. Sige na, matulog ka na muna. Babantayan ka na lang ni kuya. Ipinigit na ni Nuno ang kanyang mga mata at sinubukang matulog. Ilang sandali lang, nakatulog na nga ang kapatid ko. Medyo gumaan ang pakiramdam ko sa pagkakataong yun. Tapos biglang umugo ang matanda. Muli akong napalingon sa kanya. Tatang, pwede po ba ako magtanong? Bakit po kayo nandito? Pauwi na sana talaga ako. Pero naabutan ako ng ulan at malakas na hangin. Tapos nakita ko itong waiting shed. Wala na akong pagpipilian kundi tumigil dito. Ganun po ba? Teka, matagal na ba kayo namabasura? Opo, mula po nung namatay yung tatay at nanay namin. Alam nyo, may alam akong lugar na pwede kayo mabunot ng basura. Wala kasi nangungulekta, kaya nag-iipon. Talaga po? Bakit po walang nangungulekta? Ewan ko ba kung bakit wala. Pero alam mo, kung doon kayo mabubulot, abay wala kayong magiging kaagaw. Wala rin kayong magiging kaaway.
Aba, mukhang ayos po dun ah. Eh kung sakali po na mamulot kami dun, meron po bang junk shop na pwede pong pagbentahan? Baka naman kaya walang namamasura po dun dahil wala pong bumibili. Meron. May junk shop sa kabilang baryo. Talaga po? Oo nga. Saka alam mo, maraming nakakalat doon sa tambakan ng mga bakal. Tapos may mga tanso pa nga eh. Hindi ba mahal yun? Meron din ako mga nakikitang mga baterya. Saka mga bote at plastic. Tiba-tiba kayo doon sigurado. Mukhang hindi na nga po kami magugutom ni Nuno kapag nagkataon. Talagang hindi na. Eh paano naman po kami makakapunta doon, Tatang? Pwede ko kayong isabay pag uwi ko bukas. Siguro naman eh, tapos na itong pagkinato kinabukasan. O ano? Sasama ba kayo sa akin? Bukas po. Naku eh, plano ko pa pong mamulot dito bukas eh. Kasi alam nyo kapag ganitong bagyo tapos bumaha, dun malaki ang kinikita namin. Marami po kami napupulot na pwedeng ibenta. Kung sasama po kami sa inyo bukas, sayang naman po yung pagkakataon na kumita po kami ng malaki. Ano ba pinaghihinayangan po iyo? Hindi ba nga sinabi ko sa'yo, mas malaki ang kikitain mo sa baryo namin. Katulad yan, eh di naman dito palagi bumabagyo o bumaba. Kung doon, aba, araw-araw, piyesta kayo magkapatid. Tumigil ako saglit at nag-isip. Alam kong may punto si Tandan Lucio, pero hindi ko rin maiwan yung pagkakataon na dala ng bagyo. Hindi madaling magdesisyon. Hindi ko alam kung alin ang mas dapat piliin. Yung oportunidad ba na sinasabi niya o yung agarang pangangailangan naming magkapatid na kumita ng pera. O ano? Anong desisyon mo, bata? Sasama ba kayo? Eh, ano po kasi? Alam ko na naguguluhan ka. Pero iyo, bukas na ang uwi ko sa amin. Kung hindi kayo sasabay sa akin, wala lang magtuturo sa inyo ng daan papunta doon. Sayang ang pagkakataon. Ilang beses akong napalunok at hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa matanda. May kubo rin ako doon. Pwede kayong tumira muna sa bahay ko habang nagsisimula kayo. Talaga po? Patutuloyin niyo po kami sa bahay mo? Oo. Bakit parang hindi ka yata makapaniwala? Tinitigan ko si Tandan Lucio. Tama siya. Hindi talaga ako makapaniwala at hindi ko lubos na maisip na may taong handang mag-alok ng tulong sa amin ng tirahan. Bigla akong naging emosyonal. Tapos, ang saya ko nang marinig ko yung mga sinabi niya. Matagal na ho kasi kaming pag-alagala sa kalsada, Tatang eh. Wala po kaming lugar na matawag naming amin. Minsan nga po pakiramdam po namin. Hindi na po tao ang tingin sa amin ng iba. Na para bang katulad na lang po kami ng mga pinupulot namin. Mga basura. Napatitig sa akin ang matanda. Nakita kong kumunot ang noo niya. Pero hindi siya nagsalita. Kaya nagpatuloy ako. Imbis na tulungan po kami ng mga tao, minamaliit pa po kami. May mga pagkakataon pa nga po dati na habang namumulot kami, tinataboy po kami. Yung iba po, hinahagisan pa kami ng mga panis na pagkain o kaya bato. Meron din pong pinagtatawanan kami. Sinasabi na wala daw po kami pag-asa, na wala kami mararating kasi tagapulot lang daw po kami ng basura. Ang hirap naman ang pinagdaanan ninyo magkapatid. Nakakalungkot na mga bata pa lang kayo eh. Nararanasan nyo na ang kalupitan ng mga tao. Kaya nga po eh, ang hirap po. Wala po akong magawa kundi po magtiis. Kasi wala, kailangan po mabuhay eh. Kailangan kong samahan at tulungan ng kapatid ko para siya ay mabuhay din. Alam niyo po, iniisip ko nga po madalas,
kung hanggang kailan po kami ganito. Kung may pagkakataon pa ba kaming umahon o hindi na. Tumingala ako sandali. Sinubukan kong pigilan ang aking mga luha. Kaya nung sinabi niyo po na pwede po kaming tumuloy sa inyo, ang una pong pumasok sa isip ko, bakit niyo kami tinutulungan? Hindi po ako sanay na may nagmamalasakit po sa amin. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at marahang hinawakan ang balikat ko. Mahaba-haba ang sinabi mo. Halata ko madami ka talagang hinanakit sa mundo. Kaya siguro, hindi ka makapaniwala na may mga tao pa rin na marunong magmalasakit. Siguro nga po, Tatang. Alam mo, hindi mo kontrolado ang tingin ng tao. Pero kontrolado mo kung paano ka lalaban sa buhay. Kapag naghihirap ka, matuto kang tumanggap kapag may nagbibigay. Hindi naman niya kahinaan eh. Karapatan mo rin matulungan. Kaya tanggapin mo na ang ano ko sa'yo. Pagising po ng kapatid ko, saka ko po sasabihin sa inyo kung ano po ang sagot namin. O sige, ikaw ang bahala. Pero alam mo, doon sa baryo namin, hindi kayo doon ipagtatabuyan. Hindi rin kayo pagtatawanan. Sa amin, masaya ang mga tao kapag may tayo. At sa totoo lang, kapag nandun na kayo, tiyak ko, kayo ang magiging pinakamahalaga sa amin. Po? Ano pong ibig sabihin nun? Ngumiti si Tandang Lucio. Ang ibig kong sabihin, mababait ang mga tao doon. Kayo din po mabait. Pero baka naman po may kapalit yan. Wala iyo. Walang kapalit. Sandali siyang napabuntong hininga. Sabay naging seryoso ang mukha niya. Hindi ko kayo tinutulungan dahil may gusto ko kapalit. Tinutulungan ko kayo kasi kaya ko at dahil dapat kayong tulungan. Ang sakit lang ay gusto kong ipakita sa inyo yung totoong kabutihan. Kaya huwag kang matakot. Nang matapos niyang sabihin yon, biglang bumugso ang malakas na ulan at para bang bawat minuto, mas tumitindi ang hampas ng hangin. Parang anumang sandali ay bibigay na talaga ang waiting shed. Takot na takot ako at lamig na lamig. Pero si Tantan Lucio, tahimik lang na nakaupo sa gilid, nakasandal at parang sanay na sanay sa ingay ng ulan at hampas ng hangin. Hindi siya nakakaramdam ng balisa. Hindi rin takot. Minsan, napapatitig tuloy ako sa kanya. Ako, nanginginig na sa lamig. Pero siya, kampante pa din. Makalipas ang ilang oras, unti-unti nang humina ang ulan at hangin. Madilim pa rin ang paligid, pero medyo kalmado na. Hindi na masyadong nakakatakot. Tumingin sa akin ang matanda. Pwede ka nang matulog. Ako na magbabantay sa inyo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Sige po. Maraming salamat po, Tatang. Sinubukan kong sumandal sa dingding at ipinikit ang aking mga mata. Hindi ko alam kung gaano ko katagal sa posisyong yun at hindi na malayan na ako'y makatulog. Kinabukasan, pagmulat ko ng aking mga mata, una kong napansin si Tandan Lucio na nakaupo pa rin sa sulok ng waiting shed. Dilat na dilat ang mga mata niya at medyo namumula. Siguro dahil sa puyat sa pagdamag. Nang kumalaw ako, agad niya akong napansin. Mabuti naman at gising ka na iyo. Yung kapatid mo, kanina pagising. Ho, gising na po si Nuno. Inasan po siya? Agad kong sinulupan ang kariton. Pero wala na doon ang kapatid ko. Nandyan lang yun sa tabi-tabi. Baka naglalaro. Pero hindi po aalis yun nang hindi po nagpapaalam sa akin eh. Umalis eh.
Ang sabi niya kanina, hayaan ka na lang daw muna na matulog. Kaya hinayaan kita. Ano? Hindi pwede to. Asan po ang kapatid ko? At sabi niyo babantayan niyo kami tapos pinabayaan niyo pong umalis. Aalis na sana ako sa waiting shed para hanapin si Nuno. Pero bigla ko natigilan nang mapansing tila may pulang marka sa labi ng matanda. Nang mapansin niyang nakatingin ako, agad niyang dinilaan ang labi niya at binura ang markang yun. Bigla kong kinilabutan. Iba ang tinatakbo ng utak ko ng mga oras na yon. Tinitigan ko siya. Inisip ko na baka masamang tao talaga siya o baka kinain niya ang kapatid ko. Naisip ko yun dahil ngayong mas maliwanag na ang paligid, mas malinaw kong nakita ang kabuuan niya. Mas nakakatakot siya kapag maliwanag. Matalim tumingin ang mga mata niya. Pakiramdam ko, kaya niya akong kainin ng buhay. Napaatras tuloy ako nang wala sa oras. Tumingin siya sa akin. Walang reaksyon ang kanyang mukha. May problema ba? Kanina ka pa nakatitig sa akin. Wala po. Gusto ko lang po sana kayong tanungin kung saan po gumawi yung pasaway kong kapatid. Susundan ko po siya eh. Bago pa siya makasagot, may batang sumulpot mula sa likod ng waiting shed. Magandang umaga, kuya. Buti naman nagising ka na. Sarap ng tulog mo ah. Nang masiguro kung sinuno nga yung batang sumulpot, agad ko siyang nilapitan at niyakap. Ikaw talaga? Saan ka ba nagpunta? Akala ko kung napaano ka na eh. Saan naman lang iginising mo ko bago ka umalis? Kinabahan ako dun ah. Sorry, kuya. Ano kasi, dumiskarte ako ng damit na may susuot natin. Dumiskarte? Anong ibig mo sabihin dumiskarte? Ito po oh. Oh, saan galing to? Naku, wag mo sabihin dumekwat ka na naman dyan sa tabi-tabi ha? Oo kuya. Doon sa banda doon. May nakabukas na bahay tapos walang tao. Pumasok ako at naganap ng may susuot natin. Ito kuya oh, para sa'yo. Kulay kahil ang ibinigay niya sa aking t-shirt. Nakangiti siya habang iniaabot yun. Pero ako, hindi ako natuwa sa ginawa niyang yun. Nuno, di ba sinabi ko sa'yo? Hindi tama ang manguha ng bagay na hindi sa'yo. Pag nanakaw ang tawag doon, isang krimen yun. Gusto bang makulong? Hindi po. Pero kasi kuya, kanina pa ako nilalamig eh. Wala akong maisuot na damit kasi basa pa yung damit ko. Tapos ikaw, naawa din ako sa'yo. Kaya kahit alam kong masama, ginawa ko na. Pero Nuno, mali to. Isoli mo to. Kawawa naman yung mga batang may-ari ng damit na ninakaw mo. Sandali lang. Pwede ba akong makisali sa usapan yung dalawa? Bakit po? May sasabihin po ba kayo? Oo. Gusto ko sana sabihin na huwag mo nang pagalitan ang kapatid mo. Totoo naman na sinabi niya eh. Kailangan nyo ng tuyong damit. Kaya hayaan mo na. Pero kailangan po niya malaman na masama po ang ginawa niya. Oo. Tama ka naman doon. Pero Jed, humingi na siya na sorry kanina pa. Oo kuya, nagsorry na po ako. At kung kulang pa, sorry po ulit. Hindi ko na po uulitin kuya. O siya, sige. Huwag mo nang uulitin to ha. Masama to. Opo. O siya, mabuti pa ay magbihis na kayo. Lalo ka na Jed, kakain tayo. Sigurado ko gutom na kayo. Nagkatinginan kami ni Nuno. Nahihiya kaming umuo. Pero dahil alam naming dalawa na wala kaming pera, napansin ng matanda na natahimik kami. Kaya dinugtungan niya. Libre ko kayong dalawa. Kaya wag na kayo mag-alala. Madami po kayong pera, lolo? Meron. Pero hindi naman ganun kadami. Sakto lang. O siya, tara na kumain tayo. Kailangan kasi na busog kayo
bago tayo bumiyahe pa uwi. Biyahe? Bakit po? Hindi pa ako tapos magsalita nang biglang sumabat si Nuno. Ako na po yung sumagot, kuya. Sinabi ko po kay Lolo na oo. Ano, Nuno? Bakit ka pumayag kagad? Kuya, huwag na natin tanggihan si Lolo. Kawawa naman eh. Ano? Kawawa? Paano naman siya naging kawawa? Diba, Lolo, ang sabi mo kanina mag-isa ka na lang sa kubo mo, kaya gusto mo kaming isama? Napatingin ako sa matanda. Yun ang sinabi mo sa kanya? Ngunit imbis na sumagot siya, si Nuno ang muling sumabat. Sabi niya sa akin, kuya, kanina, meron daw siyang kasamang apo noon, kaso nagkasakit tapos namatay. Nalulungkot daw siya. Ang sabi pa niya, naaalala daw niya sa akin si Roger. Kung buhay pa daw kasi yun, baka magkasing edad kami. Hindi mo sinabi sa akin, tatang na may apo ka. Pasensya ka na. Hindi ko na ikwento kagabi. At alam mo naman yung sitwasyon. Saka itong kapatid mo, daig pa ang investigador ko magtanong. Kaya, sagot na lang ako ng sagot. Sige na, kuya, pumayag ka na. Sumama na tayo kay Lolo. At sabi pa niya, ituturing daw niya tayong tunay na apo. Hindi na tayo mahihirapan. Hindi na rin tayo magiging palaboy. Kasi may tutuluyan na tayong bahay. At may Lolo pang kasama. Napigilan ako. Hindi ko inaasahan yung excitement na makikita ko sa mga mata ng kapatid ko. Kaya naman, nagdesisyon na ako. Okay na, sige na. Sasama na tayo kay Lolo pag uwi. Halos magtatatalon ang kapatid ko sa tuwa. Para siyang bata na nakatanggap ng regalo na hindi niya inaasahan. Kaya lang, kung sasama kami sa inyo, Lolo, paano po itong kariton namin? Isasakay po ba ito sa sasakyan? Dako hindi. Iwanan nyo na yan dito. Hayaan nyo lang may mga pulot para mapakinabangan ng iba. Po, hindi po pwede. Yan po ang kabuhayan namin eh. Papalitan ko na lang. May kilala akong magaling gumawa ng mga ganyan dun sa baryo. Magpapagawa tayo sa kanya ng bagong kariton. Masakit para sa akin na iwan ang bagay na yon dahil yon ang naging tahanan namin sa loob ng maraming taon. Medyo napaiyak pa ako pero wala naman akong magagawa. Hindi ko naman maipipilit na dalhin ang kariton. Ilang sandali pa, inakay na kami ng matanda at dinala sa isang karinderya malapit din doon sa waiting shed. Pagpasok namin, naamoy ko na kagad yung bango ng lutong pagkain. Pinaupo niya kami at umorder siya ng kung ano-anong ulam. Ilang sandali pa, dumating na yung mga inorder niya at inilapag sa harap namin. Si Nuno, halos hindi makapaniwala nang makita niya yung fried chicken. Ako naman ay napalunok nang makita ang adobo. Masaya ako, hindi lang para sa akin, kundi para na din sa kapatid ko. Sa wakas, sa tinagal-tagal ng panahon, muli kaming makakain ng totoong pagkain. Samantala, nang matapos kaming kumain, tumayo na si Tandang Lucio. O halina kayo. Mahaba pang magiging biyahe natin. Paglabas namin ng karinderya, ay sumakay kami ng tricycle. At nang dumating kami sa terminal at sumakay ng jeep, halos 1 oras din siguro kaming nakasakay. Si Nuno, maya-mayang nagtatanong sa matanda kung malapit na ba. Oo, malapit na. Maya-maya lamang ibababa na tayo. Ilang sandali pa nga ay pumara na siya at bumaba na kami. Mula dito, ay maglalakad na lang tayo papunta sa baryo. Po, ba't maglalakad po tayo? Kailangan nating maglakad kasi hindi naman nadaanan na sasakyan yung pupuntahan natin. Yun ang aakatin natin, oh. Sandali lang po, Lolo.
Diyan po sa itaas ng bundok yung sinasabi niyo pong baryo. Oo, iyo. Ganda. Pero bakit di niyo po sinabi sa akin kagad? Ibig sabihin po, liblib po yung lugar? Hindi naman ganun kaliblib. Huwag kayo mag-alala. Magiging masaya kayo doon. Ano? Tara na. Medyo nag-alinlangan akong sumama. Nasabi ko tuloy sa akin sarili na baka nga siguro walang namamasura sa lugar na yon ay dahil mahirap itong puntahan ng kahit na sino. Pero magkaganon pa man, sumunod na rin ako nang magsimula na silang maglakad ng aking kapatid na si Nuno. Sa simula ay ayos pa, pero habang tumatagal, nagiging makitig ang daan at maputik. Umakapit ito sa tsinelas ko. At sa bawat takbang, di iisang beses na muntikan pa akong madulas. Tapos masyadong masukal sa magkabila ang gilid. Marami ding paliko-liko. Maya-maya pa, bigla akong natigilan nang mapansin kong tumigil si Nuno at namulot ng mga bato. Tapos habang umaakyat kami, inihuhulog niya ang mga ito isa-isa. Nuno, ano ba yung ginagawa mo? Wala lang kuya. Naiinip kasi ako eh. Mukhang mahaba-haba pa lalakarin natin eh. Hindi naman malayo. Sandali na lang ay naroon na tayo. Kunting taste na lang mga apo. Aakyat pa po ba tayo sa tuktok ng bundok, Lolo? Hindi naman. Malapit na talaga, huwag na kayong mainip. Siguro akala nyo naliligaw na tayo ano? Shortcut lang kasi to. Para hindi na tayo dadaan doon sa isang baryo. Ah, okay po. Wala kaming nagawa ni Nuno, kundi ang sumunod na lamang sa matanda. Naramdaman kong pagod na ako. Pero pagtingin ko sa kapatid ko, parang wala itong kapaguran. Nakangiti pa nga ito habang paakyat. Parang ang taas ng energy. Samantalang sa aming dalawa, siya itong mahina, madaling mapagod at hingalin. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Paakyat pa rin. Pero maya-maya ay may nakikita na akong paisa-isang bahay. Napabuntong hininga ako at nasabi ko sa sarili ko na sa wakas mukhang malapit na nga talaga kami. Pagkalipas ng ilang sandali, may nakita na kaming arko. Santa Barbara ang nakasulat doon. Oh, ganito na tayo. Pagdaan namin sa ilalim ng arko, naramdaman kong parang biglang nag-iba ang hangin. Tapos parang sobrang tahimik ng lugar. Wala akong makitang aso na gumagala. Wala rin kambing, pusa at iba pa. Wala rin naglalaro ng mga bata. Walang nagkikismisang matatanda. Bigla tuloy akong napamasid sa paligid. Yung mga bahay, sarado. Pero alam kong may mga tao sa loob at nakasilip. Kuya, bakit parang ang tahimik dito? Tama siya. Masyadong ang tahimik ang lugar. At nakakabingi ang katahimikang yun. Ang baryo ay liblib na liblib. Parang hindi naaabot ng anumang klaseng modernisasyon sa ibaba. Parang nasa ibang mundo. Natakot ako. Aatras na sana kami. Pero may biglang sumalubong na lalaki sa amin. Payat siya. Maputi ang buhok. At mukhang mas matanda pa kay Tandang Lucio. Paglapit niya, agad itong yumuko. Nag-usap sandali ang dalawa. Iba ang wika nilang ginamit habang nag-uusap sa harap namin. Wala akong naintindihan sa kanila kahit konti. Pagkatapos nun, umalis na ang lalaki. Magpapatuloy na sana kami sa paglalakad. Pero biglang may narinig kami na malakas na tunog ng tambuli. Lalo tuloy na pasiksik sa tabi ko. Si Nuno. Kuya, Huwag kayong matakot. Ganyan talaga ang pagbati dito. Kapag may tumunog na tumbuli, ibig sabihin, may dumating na panauhin. At malugod nila kayo tinatanggap. Pagkasabi niya nun, biglang nagbukas ang mga pinto ng bahay. Lumabas ang mga tao. Tahimik silang lahat.
Pero nakangiti sila sa amin. Hindi sila nagsasalita. Hindi rin lumalapit. Parang huminera lang sa tabi ng daan. Bakit hindi po sila nagsasalita? Ganyan talaga dito. Pero huwag kayo magtaka o mag-alala. Mababait silang lahat. Masaya mga yan kapag may dumarating. Kaya huwag kayong kabahan. Okay? Opo, Okay. Sige. Tara na. muli siyang naglakad at kami ni Nuno nakasunod lang. Pagdating namin sa dulo ng daan, tumigil siya sa harap ng isang malaking bahay. Ito na ang bahay ko. Tuloy kayo. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko inakala na ganito ang bahay niya. Malaki, parang mansyon. Malapad yung pinto, tapos yung mga bintana gawa sa kapis. Parang tirahan ng mga mayayaman noong unang panahon. Napatingin ako kay Nuno. Kita ko sa mukha niya ang paghanga. Ako naman, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o kakabahan. Kanina pa kasi, hindi nagtutugma ang mga sinabi niya sa akin sa nakikita ko. Iba yung kinuwento niya nung kasagsagan ng bagyo. Ito po ba talaga ang bahay niyo? Pero bakit po ang laki? Ang kwento niyo po sa akin kubo lang po ang bahay niyo May kubo talaga ako. At madalas, doon ako nagpapalipas ng oras. O kaya naman, kapag balinsagan, doon ako natutulog. Kasi, malamig doon at mahangin. Yung kubo na kinikwento ko sa'yo, nasa bukid ko. Pero ito ang tunay kong bahay. Ang ganda po, Lolo. Hindi namin akalain na mayaman pala kayo. Tumawa lang ang matanda. Tapos ay pumasok na kami sa loob ng bahay. Ang bahay na ito, parang bahay nyo na rin. Kung ano ang meron dito, pwede nyong gamitin. Pati mga pagkain, pwede nyong kainin. Talaga po, Lolo? Wow! Kuya, ang swerte naman natin. Hindi ko sinagot si Nuno. Medyo naguguluhan pa talaga ako sa nangyayari. Pero ganun pa man, nanatili lang akong tahimik. Sa taas ng bahay, may 4 na kwarto. Yung dalawang nasa dulo, sa inyo na yon. Kayo na ang pumili kung alin doon ang gusto nyo. Pwede kayo magkaiwalay o magsama sa isang kwarto. Ako po, gusto ko po yung sarili ko pong kwarto. Aba, ganun? Di ba dati ayaw mo kong iwan kahit saglit lang? Bakit bigla atang nag-iba ang ihip ng hangin? Noon yun, kuya. Siyempre natatakot ako kasi nasa kalsada tayo. Pero dito, bahay naman to Ligtas dito. Di ako matatakot dito. O siya, sige. Umakyat na kayo at tingnan nyo. Ay, teka pala. May nakalimutan pala akong sabihin sa inyo. Ano po yun? Tulad ng sinabi ko kanina, ang bahay na ito ay para na rin ninyong pagmamayari. Pero may isang kahilingan lang ako. Yung dalawang nauna na kwarto, huwag niyong bubuksan. Kwarto ko kasi itong nasa unahan sa tabi ng hagdan. Tapos yung katabi nun, kwarto yun ng apo ko dati. Opo, naiintindihan po namin. Mabuti. O sige, akyat na kayo at pumili kayo ng kwarto. Pwede na kayo magpahinga kung gusto ninyo. Pwede po ba akong makainom muna? Nauuhaw po kasi ako Siyempre naman, nariyan ang kusina sa may bandang kanan. Naglakad ako papuntang kusina. Sumama sa akin si Nuno. Pagpasok pa lang namin sa pinto, biglang sumalubong ang kakaibang amoy. Malansa at mabaho. Amoy nabubulok na karne. Kuya, ang baho naman dito. Hinaan mo nga ang bibig mo. Nakakahiya kay Lolo. Baka mamaya marinig ka nun. Biglang may tumikhim mula sa likod. Nakita ko ang matanda na nakatayo sa likod ko. Di ko na malayang nakasunod pala siya. Alam kong narinig niya ang sinabi ni Nuno. Akala ko magagalit siya, pero ngumiti lang siya na para bang walang narinig. Samahan ko na kayo. Narito ang tubigan. Tara, dito kayo. Dinala niya kami sa mismong kusina.
Doon mas lalong umalingasaw ang mas tumapang na amoy. Ang baho naman ng kusina mo, Lolo. May patay na daga ba dito? Walang patay na daga dito, Apo. Ang naaamoy ninyo ay pintang na karne. Ayan nakasabit sa taas ng kalan. Medyo may amoy talaga yan kasi hindi pa masyadong napapatuyo sa usok. Halos sabay kaming napatingala ng kapatid ko at nakita namin yung mga piraso ng karne na nakasabit nga sa itaas. Inuuod na ito, tapos yung iba gumagalaw-galaw pa. Halos masuka kami ni Nuno sa aming nakita. Huwag kayo bandire. Alam niyo bang napakasarap ng pagkain na yan at mas lalong sumarap pag mas maraming uod, mas malasa at mas malinamnam. Pwede kong iluto ang isa dyan para matikman ninyo. Naku Lolo, wag na po. Oo, mga basurero lang po kami at kumakain po ng pagkain na papulot namin sa basurahan. Pero hindi po ako kakain ng pagkain inuud. Nakakasuka po. Ako din po. Ayoko po niyan. Ang baho eh. O siya, ayos lang. Hindi ko kayo pipilitin. Nagulat ako nang bigla siyang tumawa. Hindi ko inakala na hindi siya mapipikon sa inaasal naming magkapatid. Hindi rin siya nagalit. Tradisyonal na pagkain niya dito. Ang proseso ng pagpapausok ay ginagawa para mapreserba ang karne, para hindi kagad masira. May ganun po? Ala, ngayon ko lang po nalaman yun. Oo naman, Eh bakit hinahayaan niyo po magkauod? Di po ba yan nakakasakit ng tiyan? alam mo sa ganyang proseso, normal lang na magkauod. Matagal kasi pinapausukan at pinapatuyo yan dyan. At kapag nagsimula ng patuyo ito, nagkakaroon ng bahagi na medyo mabasa-basa. Kaya nagkakaroon ng uod. Karaniwan naman sa mga uod ay mula sa mga insekto sa paligid at natural na nandyan kapag may nabubulok ng organikong bagay. Ang tradisyonal na proseso na yan, normal lang yan. Pero sa tamang pagluluto o pagpapakulo, pagkatapos, ligtas pa rin kainin niyang karne. Ah, ganun po pala. Pero kahit na, di pa rin po kakain yan. Nakakadiri po. Nuno, tama na. Huwag na natin bastusin yung tradisyon nila. Salamat din. Pero wag mo nang pagalitan ang kapatid mo. Ayos lang naman sa akin. O sige na, magpahinga na muna kayo dalawa doon. Ako na muna bahala dito. Yung mga karne, ipapahingi ko na lang sa mga kapitbahay. Tapos ipapalinis ko ito mamaya para bumango. Sige po, pasensya na po ulit Lolo ah. Pagkatapos namin uminom, ay umakyat na kami sa itaas. Pagdating namin sa dulong kwarto, sabik na binuksan ni Jed ang pinto. Kulay asul ito. Medyo simple lang yung ayos nito, pero may malaking kama. Parang hindi niya nagustuhan. Nang buksan naman namin yung kabilang kwarto, doon medyo mas maliwanag yung kulay. Tapos may mga drawing yung pader. Meron ding mga nakatambak na ilang laruan. Dito na lang ako, kuya. Sigurado ka? Kaya mo matulog na mag-isa dito? Opo, matanda na ako eh. Iniwan ko na siya doon at ako naman ay bumalik sa mas malaking kwarto. Agad akong nahiga sa napakalambot na kama. Ang sandaling yun, nakaramdam ako ng saya. Ang lambot kasi, tapos mabango pa. Malayong malayo ito sa dating higaan namin ni Nuno na inilatag lang na kariton sa gilid ng kalsada. Ilang sandali pa, nakatulog na ako. Ilang oras ang lumipas, bigla akong nagising. May naramdaman akong gumalaw sa tabi ko. Pagmulat ng aking mga mata, nakita ko si Nuno. Tulog siya sa tabi ko. Pagtingin ko sa nakabukas na bintana, nakita kong madilim na ang paligid. Oh, bakit nandito ka Nuno? Akala ko ba doon ka sa kabila? Ayoko na doon, kuya. Maingay. Ha? Anong maingay? Basta kuya, maingay. Ang dami nagsasalita tapos
Bulong sila ng bulong. Nagtaka ko. Walang ibang kasama si Nuno sa kwartong yun. Subalit nakita kong seryoso ang mukha ng kapatid ko. Saka hindi siya marunong magsinungaling. Nuno, ano bang sinasabi nila? Ang sabi, ilang araw na lang daw magkakaroon na naman ng pista dito sa baryong to. Talaga? Bakit parang di ka masaya? Di ba gustong gusto mo ng piyesta? Nung nasa bayan tayo, palagi ka nagpapadala sa akin sa peryahan. Tapos pangarap natin makasakay ng mga rides, di ba? Opo kuya, kaso hindi raw masaya ang piyesta dito sabi ng mga bumubulong eh. Paano hindi masaya? Umiiyak sila kuya, kasi masakit daw. Masakit? Anong ibig mong sabihin masakit? Hindi ko alam kuya eh. Basta, naririnig ko lang silang nag-uusap-usap. Kahit hindi ko sila nakikita. Baka naman nananaginip ka lang. Hindi po. Imposible po managinip ako. Kasi hindi naman ako nakatulog eh. Maingay nga po sila eh. Hindi ko alam kung bakit at paano nagagawang magsalita ng kapatid ko ng mga bagay na ganon. Pero habang nakahiga kaming parehas sa kama, yung dibdib ko, sobrang bilis ng tibok. Magulo ang isip ko. Nakakaramdam na din ako ng takot. Pero si Nuno, parang hindi naman. Ilang sandali pa, bigla kong naalala. Si Lolo Lucio. Hindi ba nagpunta si Lolo Lucio dito para gisingin tayo? Hindi po. Ang sabi ng bumubulong, wala siya dito kanina pa. Ano? Pero ang sabi niya, di ba, maghahanda siya ng makakain natin? Bakit kuya, nagugutom ka na ba? Medyo pero kaya ko pa naman. Sanay naman tayo sa gutom eh. Kaya nga kuya, ako rin. Hindi naman ako nagugutom. Kung ganun, itulog na lang natin to. Umikit na ang kapatid ko. Samantalang ako, nanatiling nakatulala sa kisame. Hindi pa man nagtatagal, narinig ko na siyang umihilik. Medyo natawa pa nga ako dahil kabilis niyang nakatulog. Kinuha ko ang kumot. Naramdaman ko kasing medyo malamig, kaya bala ko siyang kumutan. Ngunit nang ilalagay ko na, may napansin akong nakalagay sa kanyang leeg. Isang kwintas na gawa sa balat ng hayop. Dahan-dahan kong hinila yon mula sa loob ng kanyang t-shirt. May palawit ito na parang buto pero matigas. Natigilan ako. Hindi ko alam kung saan ito nakuha ng kapatid ko. Gusto ko sana siyang gisingin para tanungin, pero mahimbing na ang kanyang tulog. Binitiwan ko ang kwintas at hinayaan ko na lang kasi mukhang hindi naman yun mukhang mahalaga. Tinakpan ko na siya ng kumot. Inayos ko na rin ang sarili ko, pero paglingon ko sa may bintana, parang may napansin akong malilikot na anino na kanina pa pabalik-balik. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa may bintana. Hindi ko binuksan. Sinilip ko lang mula sa maliit na puwang. Sa ibaba, sa gilid ng bakuran, nakita ko si Tandang Lucio. May kausap siyang lalaki. Nakasombrero ito, kaya hindi ko makita ang mukha. Pero halata sa tindig na mas bata siya kaysa kay Tandang Lucio. Umalis ka dito. Hindi kita kailangan. Matagal ka nang itinakwid dito. Kaya lumayas ka. Aalis ako. Pero pagbigyan mo muna ang hiling ko. At bakit naman kita pagbibigyan? Pinaghirapan ko yon. Tapos ibibigay ko na sa'yo. Tigilan mo na to. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Alam ko ang ginagawa ko. Kaya wag mo akong turuan. Sige na, umalis ka na. Bago pa kita ipahabol sa mga aso. Hindi ako takot sa mga aso mo may pakpak. Pero kung gusto mo dito, sige bahala ka. Pero babalik ako dito para paulit-ulit na ipaalala sa'yo na masama ang ginagawa mo. Walang masama sa ginagawa ko. Meron. At alam kong hindi niya gusto ang ginagawa mo. Kaya nakikiusap ako, tama na. Patahimikin mo na. Huwag ka naman damay ng mga inosente. Huwag mo akong pakialaman. Umalis ka na ngayon din.
dahil parating na sila. Pagkarinig ko noon, bigla akong kinalabutan. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niyang mga paparating at kung ano ang ibig sabihin ng kanilang pinag-uusapan. Bigla akong napatingin kay Nuno. Tulog pa rin siya at walang kamalay-malay. Muli akong sumilip sa ibaba. Yung kausap ni Tandang Lucio naglakad na palayo. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa lamunin na siya ng dilim. Ang matanda naman nakatayo lang at nakatitig sa direksyong pinuntahan ng lalaki. Parang malalim ang iniisip. Pero bigla siyang lumingon diretso kung saan ako nakasilip. Mabilis kong isinara ang kurtina at nagmamadaling humiga. Pinilit kong maging kalmado at pilit kinontra ang takot na nararamdaman ko. Ngunit maya-maya lang ay may narinig akong mga mabibigat na yabag at palapit ito ng palapit hanggang sa tumigil yon sa labas ng pinto namin. Bigla kong napigil ang aking paghinga at hindi na rin ako gumalaw dahil sa labis na takot at kaba. Tapos sa siwang ng pinto, nakita kong may aninong gumagalaw. Sumunod doon ay biglang gumalaw ang seradura. Mabilis niya itong pinipihit, parang desperadong makapasok. Mabuti na lang at di ko nakalimutang ilak ang pinto. Ngunit bigla ko ding naisip na kung si Tandang Lucio ang naroon, sigurado kung meron siyang susi at yun ang mas lalong nakadagdag ng kaba ko. Muling pumihit ang seradura. Dahan-dahan na sa pagkakataong yun. Alam kong bukas na ito. Nakita ko. Dahan-dahan na itong bumubukas. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa. Pero habang unti-unti akong kinakain ng kilabot at kaba, bigla akong may narinig na boses. Lolo? Biglang tumigil ang nasa labas at muling isinara ang pinto. Tapos narinig ko ulit yung mga yabag, pero papalayo na. Pagkalipas ng ilang segundo, mula nang mawala ang mga yabag, bumalik na ang katahimikan. Nakahiga pa rin ako at nagsimulang magdasal. Hanggang sa nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Kinabukasan, pagmulat ng mga mata ko, agad kong tinignan si Nuno. Pero wala na siya sa tabi ko. Bigla akong napabalikwas, umaripas ng takbo. Wala akong pakialam kung madapa ako dahil sa pagmamadaling bumaba. Nuno! Nuno, nasan ka? Nuno! Pagkababa ko ng hagdan, ay wala pa ring sumasagot. Mas lalo akong kinabahan. Sa isip ko, baka mamaya ay may masamang nangyari na sa kanya habang tulog ako. Naisip ko, baka kinuha siya ni Tandang Lucio. Nuno! Nuno! Kuya, nandito ako! Bigla ko napahinto. Pagtingin ko sa may papuntang kusina, nandun ang kapatid ko, nakatayo, nakangiti. Magulo pa ang kanyang buhok. Pagkakita ko sa kanya, para akong nabunutan ng tinik sa aking dibdib. Diyos ko, andiyan ka lang pala. Buti naman. Oo kuya, kumakain na ako eh. Pasensya ka na, di na kita ginising kanina kasi ang sarap ng tulog mo eh. Nagugutom na ako, kaya nauna na ako bumaba. Ganun ba? Bago pa muling makasingit, si Nuno, lumitaw sa likuran niya si Tandang Lucio. Halatang bagong gising din ito. Halina, sumabay ka na sa aming kumain. Muli nang pumasok ang dalawa. Agad naman akong sumunod. Pagpasok ko sa kusina, nakita ko ang lamesa. Ang daming nakalagay na pagkain. Parang may handaan. Parang piyesta. Pasensya na kayo kagabi kung hindi ko na kayo napakain. May biglaan kasi akong pinuntahan. Madaling araw na akong nakauwi. Okay lang po yun, Lolo. Kasi bawing-bawi naman po ngayong umaga. Ang sarap po ng mga luto nyo. Tumawa ang matanda.
Ngunit nang makita niya akong nakatayo pa rin at walang imik, muli niya akong inaya. Hinila pa niya ang isang upuan para sa akin. Dahan-dahan akong umupo habang ang mga tingin ko nakatutok kay Nuno na punong-puno ang bibig na kumakain. Bakit parang tahimik ka? Ayaw mo ba yung pagkain? May gusto ka bang iba? Sabihin mo sa akin. Naku, hindi po, Lolo. Ang totoo nga po napakarami po ng pagkain. Hindi lang po ako makapaniwala. Nako, kumain ka na kuya. Lahat yan masasarap, promise. Sige. Lolo Lucio, salamat po sa mga ito ha. Huwag kang magpasalamat. Ayos lang naman sa akin. Nagsimula akong kumain. Kumuha ako ng karne na may sabaw. Nang malasahan ko yun, napatunayan kong tama nga ang sinabi ng kapatid ko. Ang sarap po ah. Sabi ko na sa'yo kuya, masarap lahat yan eh. Nagpatuloy ako sa pagkain. Tinikman ko pa yung iba at talagang nasarapan ako. Yung mga karne ang lambot at malasa. Yung isda ganun din. Pati na yung manok. Basta masarap lahat. Madami kaming nakain ni Nuno. Tapos ako, parang unti-unti, gumaan ang loob ko. Pero habang nandun kaming tatlo sa mesa, biglang pumasok sa isip ko yung pinag-usapan namin ng matanda nung kasagsagan ng bagyo at yung tunay na dahilan kung bakit kami sumama sa kanya. Lolo, pwede po bang pagkatapos namin kumain ay ituro niyo po sa amin yung basura na sinasabi niyo? Ha? Abay, bakit naman? Kasi po, gusto ko pong mamulot ng basura para meron po kami maibenta para makapagbigay din po kami sa inyo panggastos sa kinakain namin ni Nuno. Hindi naman ako naninigil po. Hindi ko pa babayaran sa inyo yung mga kinakain ninyo. Hindi nyo na kailangan mamasura pa. Hindi po. Nahihiya po kasi ako Kaya huwag niyo po sana akong pigilan. Sigurado ka ba? Gusto mo pating magtrabaho ng ganon? Opo. Pero bakit? Di ba sinabi ko naman na hindi nyo ako kailangan bayaran? Marami akong pera, iho. At wala naman akong ibang pagkakagastusan. Ako ang bahalang magbigay sa inyo ng pagkain, ng damit, ng gamit, kahit ano pa. Hindi nyo na kailangan mamulot ng basura. Nagkatinginan kami ni Nuno. Parehas na napatigil sa pagkain. Mga bata pa kayo. Hindi tama na naghahanap buhay kayo. Dapat, i-enjoy nyo lang yung kabataan ninyo at yung natitira nyong buhay. Po, ano po sabi niyo? Ang ibig ko sabihin dapat maging masaya kayo hanggat bata. Kasi kapag naging matanda na kayo, wala na. Puro hirap at responsibilidad na ang kakaharapin ninyo. Pero Lo, hindi po ako sanay na walang ginagawa Ayoko po maging tamad. Hindi ka naman magiging tamad Pero kasi, hayaan nyo na ako maghanap buhay. Huwag nyo akong alalahanin. Hindi nyo kailangan magtrabaho para sa akin. Kayo dapat ang inaasikaso. Hindi kayo ang nag-aasikaso. Tumahimik ako. First time, may nagsabi nun sa amin. Nasanay kasi kami na kami yung gumagawa ng paraan. Wala nang iba. Habang nandito kayo, hindi nyo kailangan mag-alala. Kumain lang kayo, matulog na mahimbing, maglaro kung gusto nyo. Pwede rin kayo maglimot-limot dito. Basta wag lang kayong papasok sa kakauyan o sa gubat. At baka kayo'y maligaw. Maraming mababangis na hayop sa gubat. Sige po, Lolo. Kung yan po ang gusto nyo. Mainam naman. Basta ang gusto ko, magpataba kayo. Ang papayat ninyo Talagang tataba po kami dito, Lolo Lucio. Lalo na po kapag ganito kadami at kasasarap araw-araw ang ihahain nyo sa amin. Nuno, nakakahiya. Huwag mo siya bawalan. Hayaan mo lang siya. Nakakatuwa Sige na, kumain lang kayo na kumain.
Makalipas ang ilang minuto, nang maubos na namin ng pagkain, nagpahinga kami sandali. Maya-maya, tumayo si Tandang Lucio at inayos ang suot niyang sombrero. O siya mga po, aalis muna ako ha. May pupuntahan lang ako. Saan po kayo pupunta, Lolo? Sa bahay ng pinuno Esther ng kapitan. May kailangan daw akong tulungan doon. Baka mamayang hapon pa ako makakauwi. Okay po. Habang wala ako, pwede kayong gumawa ng kahit na anong magagaang trabaho dito sa bahay. Iligpit niyo itong mga pinagkainan natin, saka niyo hugasan. Tapos magpahinga kayo, maglaro. Bahala kayo. At ikaw naman, Jen, mamayang tanghali. Tutal, marami naman tayong tirang pagkain. Yan na lamang ang ihain mo mamaya sa tanghalian. At ikaw na ang magpakain dito kay Nuno. Sige po, Lolo. Ako na pong bahala. Kayang-kaya ko po yan. Mabuti kung ganon. Basta yung mga bilin ko gawin nyo. At ito nga pala si Nuno. Bantayan mo maigi. Lolo naman kaya ko po sarili ko. Di na po ako kailangan bantayan pa. Oo na. Pero makikinig ka pa rin sa kuya mo Napangiti kami pareho ni Tandang Lucio. Tapos ay kinindatan niya ako. Sige na. Babalik ako ng maaga kapag tapos na ang lahat ng gawain ko. Lumabas na siya papunta sa pinto ng kusina. Bago lumabas, lumingon siya sandali, ngumiti at kumaway. Pagkasara ng pinto, kami na lang ulit ni Nuno ang natira sa loob ng bahay. Tumayo na ako at sinimulan ang mga gawain. Pagkatapos, lumabas kami sa likod ng bahay para magpahangin. Habang naglalaro kaming dalawa, may napansin akong maliit na bodega sa may sulok ng bakuran. Lumapit ako dito ng dahan-dahan. Nang makarating, nakita ko nakabukas ng bahagya ang pintuan. Itinulak ko ito. Sumilip ako sa loob. Amoy alikabok ang lugar. Tapos ang daming nakatambak na mga lumang gamit. Sirang upuan, lumang kaldero, sandok, mga bakal, bote, at marami pang iba. Naisip ko tuloy na baka matuwa si Lolo Lucio kung lilinisin ko ito. Kuya, anong ginagawa mo dito? Ano ka ba? Bakit bigla ka nalang lumilitaw? Hala, hindi naman kita ginugulat Nagtatanong lang naman ako. Ano ba kasing meron dito? Wala, basura lang to. Pero iayos natin para matuwa sa atin si Lolo Lucio. Sige kuya, tutulungan kita. Nagsimula na kaming maglinis. Nagwalis, nagayos ng kalat. Tinanggal yung mga alikabok sa mga kahon. Pero si Nuno, laro lang ng laro. Habang naglilinis, bigla niyang sinubukang gawing helmet yung isang lumang kaldero. At yung palanggana naman ay ginawa niyang kalasag. Kuya, tignan mo. Para akong isang kawal ngayon. Aba, ayos yung costume mo Ang galing. Kaya lang parang may kulang. Ha? Anong kulang? Wala akong sandata Tumingin siya sa paligid. May napansin siyang kumislap na bagay sa isang sulok ng bodega. Nilapitan niya ito at tinugot. Isang sibat yun na parang sakto lang na pambata. Anong masasabi mo kuya? Ayos na ba? Kompleto na. Oo, kompleto na nga. Pero mag-iingat ka dyan sa matulis na bagay na yan Delikado yung paglaruan. Opo, mag-iingat po ako. Nagsimula siyang maglaro at magpaikot-ikot sa loob ng bodega. Pero maya-maya lang ay bigla niyang inihagis ang sibat. Naku po, huwag mong ihagis yung sibat. May kalaban kasi kuya Ano? Anong kalaban? Naglakad ako ng mabilis para makalapit sa sibat niya. Pupulutin ko na sana yon. Pero nagulat ako nang makita kong may tinamaan siyang hayop. Isang ahas na may kamandag. Nagtataka ko kung paano niya nagawang maibato at tamaan sa ulo ang ahas na yon. Kayong unang beses pa lang naman siyang nakahawak ng sibat. Mabuti naman at nakita mo. Naku, makamandag pa naman na ahas yan. Mabuti na lang at di tayo nakagat. Salamat, Nuno Tahimik lang siyang nakatingin sa hayop. Tapos tahimik lang din niyang hinugot ang sibat at muling bumalik
kung saan siya dati na para bang walang nangyari. Binitiwan ni Nuno lahat ng nakasabit sa kanyang katawan. Namulot siya ng isang bagay. Kinuha niya yung lumang kahon at inupuan. Ginawa niyang tangki daw. Tapos yung mga plastik na bote naman, hinawakan niya at ibinato. Mga pampasabog daw yun. Kuya, tignan mo. Ang dami ko pang granada dito, oh. Yeah! Oo. Ingat sa mga bato. Baka mamaya matamaan ako niyan eh. Hindi ako kalaban ha. Hindi naman to totoong granada, kuya eh. Napangiti ako. Yung tawa ng kapatid ko talagang nakakahawa. Ang saya-saya niya. Hindi na muna ako kumilos. Naupo ako sandali habang pinapanood siya. Ang kulit niya pero nakakatawa pa rin. Pero biglang pumasok sa isip ko yung mga kasama naming bata noon sa kalsada. Alam mo bang kaya kong gumawa ng totoong pampasabog, Nuno? Napatigil si Nuno. Hawak pa yung plastik na bote sa kanyang kamay. Ha? Talaga, kuya? Paano? Nakita ko nun sa tambakan. Gumagawa sila ng mga pampaingay kapag bagong taon. Tapos yung iba naman, ginagamit kapag may tobol. Ayos yung kuya. Gawa tayo ng ganon. Huwag, delikado yun. Baka makasunog tayo o kaya naman makasakit ng iba. Hindi, kuya. Gusto ko talaga ng ganon. Saka magagamit natin yun. Nuno, huwag kang makulit. Bawal yun. Kunwari ka lang pala na alam mo pero hindi naman pala. Niyayabangan mo lang pala ako. Hindi Alam ko talaga gumawa ng ganun. Yung mukha niya, parang hindi naniniwala. Dahil ayaw ko ring mapahiya at masabihang mayabang lang. Pumayag na rin ako. O sige, pero sa isang kondisyon tulungan mo muna ako maglinis dito. Tama na ang laro mo. Agad siyang tumayo. Mabilis na inayos yung mga bote sa isang sulok. Ako naman, sinimulan ko nang itayo yung mga kahoy at isandal sa pader. Nagpatuloy kami hanggang sa hindi na namin namalayan na nalinis na namin yung buong lugar. Kuya, gutom na po ako. Ako rin Sige, tara na. Kumain na muna tayo. Pero mamaya, kuya, babalik tayo para gawin yung pampasabog. Oo na. Sige, tara na. Ngumiti siya ng malaki. Yung tipong para siyang nanalo ng premyo. Ilang sandali pa ay lumabas na kami sa bodega at pumasok sa loob ng bahay. Umupo na kami sa mesa. Pagkatapos, dali-daling sinimulan ng pagkain. Habang kumakain, halata kong masayang masaya si Nuno. Panay ang ngiti niya at paulit-ulit na sinasabi na sabik na siyang gawin yung pampasabog. Ilang sandali pa, tapos na kaming kumain. Kuya, pwede na ba? Andali lang muna, Nuno. Kailangan muna natin ng mga gamit. Maghahanap muna ako kung meron dito. Sige po, kuya. Pagkatapos ko magligpit at maghugas ng pinagkainan namin, naghanap na ako ng mga kasangkapan na pwedeng magamit. Ang saya lang kasi, nahanap ko lahat ng mga gamit sa loob ng ilang minuto lang. Ayos na to, Nuno. Bote na lang ang kulang. Yeti, tara na kuya. Gawin na natin. Pagdating sa bodega, agad na naming sinimulan ang paggawa. Gamit ang mga nakuha ko, unti-unti ay nakagawa kami ng improvised na bomba. Pero yung mga pampasabog na yon, mahihina lang. Hindi naman yung malakas at talagang nakakapinsala, kundi ka naman direktang tatamaan. Subukan na natin, kuya. Kung talagang sasabog ba to? Sigurado ka? Hindi ka natatakot? Hindi, kuya. Oo, sige na. Pero isa lang kasi baka maabutan tayo ni Lolo dito. At makita niya itong ginagawa natin, malalagot talaga tayo. Opo, kuya. Sige po. Tumingin muna ako sa paligid bago ko ituloy ang kalokohan namin. Doon kami pumwesto sa lugar na malinis. Ano, game na? Oo, kuya. Sige na, sindihan mo na. Medyo kinakabahan ako ng konti. Pero dahil sa sobrang excitement ng kapatid ko, itinuloy ko na. Sinindihan ko yung ginawa naming bote na pampasabog. Pagkapitik ng posporo at makita kong nagliyab yung mitya, mabilis ko yung itinapon sa lupa, yung malayo sa amin.
Isang mahinang pagsabog ang nangyari, pero sapat na yun para mapasigaw si Nuno. Wow, kuya! Ang galing! Parang totoong paputok nga! Grabe ang astig mo! Tumalon-talon pa siya sa sobrang tuwa at halos hindi matapos-tapos kakapalakpak. Ang lupit mo, kuya! Grabe! Pwede pa siguro tayo magpasabog ng madami! Isa lang ang sabi ko, di ba? Tama na yun. Baka biglang umuwi si Lolo at makita niya yan. Lagot talaga tayo pareho. Oo nga pala. Sige na nga. O ikaw huwag mong gagalawin yung mga nakatago sa bodega na ganito Delikado kung ikaw lang ang maglalaro nun. Kailangan palagi mo akong kasama, naiintindihan mo ba? Tandaan mo, kapag nahuli tayo, magagalitan tayo at baka paalisin pa tayo dito. Oo, kuya. Susundin kita. Huwag ka mag-alala. Promise. Cross my heart. Mabuti kung ganun. O tara na, iligpit na natin itong mga to at pumasok na tayo sa bahay. Gusto ko magpahinga. Tulog muna tayo. Okay, kuya. Tinapik ko siya sa ulo. Natatawa na lang ako sa sobrang saya niya. Tapos, niligpit namin yung mga gamit at siniguro naming walang bakas na maiiwan sa ginawa naming kalokohan. Habang papasok kami, pabalik ng bahay, panay pa rin ang pagsasabi niya na magaling ako, na astig ako, at bilib na bilib siya sa akin. Pumasok na kami ng bahay. Pag-akyat namin sa hagdan at matapat sa pangalawang kwarto, tumigil si Nuno. Kuya, ano kayang nasa loob niyan, no? Ewan, wala naman tayong pakialam dyan Hindi gumalaw ang kapatid ko. Parang may pinakikinggan at pinakikiramdaman siya sa loob ng kwartong yon. Kuya, ang ingay sa loob parang may umiiyak. Hindi kaya may nakakulong dyan? Tulungan natin. Ha? Anong ingay? Wala naman akong naririnig Pero bago makasagot si Nuno, nakita ko bigla siya nagulat. Tapos ay biglang napaurong na parabang may kinatatakutan. Para siyang biglang nanigas at nakatitig lang sa mismong doorknob. Oh, bakit na naman? Kuya, may tao sa loob. Ang sabi niya gusto daw niyang lumabas. Tulungan daw natin siya. Nuno, ano ba? Kanina pa kung ano sinasabi mo Wala naman ako naririnig Saka di ba, ang sabi sa atin ni Lolo Lucio, huwag natin papasukin o pakikialaman yung kwarto na yan. Hindi na kumibo si Nuno. Hinawakan ko ang kamay niya at hinila siya papalayo. Tara sa kwarto natin, pagod na ako. Tahimik na sumunod sa akin si Nuno. Pagpasok namin sa kwarto, agad kong isinara ang pintuan. Humiga kami pareho at kahit hindi kami nag-uusap, ramdam ko ang takot niya. Tapos tinakpan niya ang sarili niya ng kumot. Napabuntong hininga na lang ako at pinabayaan siya. Maya-maya, nakaramdam na ako ng antok, kaya ipinikit ko na ang aking mga mata. Makalipas ang ilang sandali, nagising ako nang makarinig ako ng isang malakas na sigaw. Pagtingin ko sa tabi ko, wala si Nuno. Tapos narinig ko ulit yung sigaw. Si Nuno yun. Agad akong tumayo at tumakbo. Pagtapat ko sa kwartong pinag-uusapan namin kanina, nakita ko yung bukas. Doon galing yung sigaw at yung iyak na naririnig ko. Nuno, andiyan ka ba sa loob? Subalit walang sumagot. Dahan-dahan akong lumapit sa may pinto at sumilip. Nakita ko ang kapatid ko na nakatalikod. May kung anong tinatanaw mula sa loob. Mabilis ko siyang nilapitan. Nuno, ano ba? Ba't ka nandito? Di ba sabi ko naman sa'yo bawal tayong... Bigla akong natigilan. Nang pag-angat ng mukha niya, nakita ko hindi siya si Nuno. Ang nakatalikod kanina ay isang naaagnas na bangkay. Dahan-dahang umikot ang mukha niya na di man lang gumagalaw ang kanyang katawan. Ang isang mata niya nakalubog at yung isa naman ay maputi, walang itim. May kumikislot na bulate sa loob ng butas ng ilong at sa sugat niya sa pisngi. Ang damit niya, putas-putas at puno ng tuyong dugo. Dikit na dikit ito sa katawan dahil sa pagkabulok ng laman. At yung amoy, masangsang at nakakasuka. Walang pinagkaiba sa amoy ng pinatuyong karne sa kalan na una naming nakita ni Nuno sa kusina. Nang bumuka ang bibig nito, nanigas ang tuhod ko
Ang ulo niya parang galing sa ilalim ng hukay. Hindi ako nakakilos dahil sa labis na takot. Hindi rin ako makasigaw, pero yung utak ko panay ang dasal na sana matapos na ang pananakot sa akin ng nilalang na yon. At doon ko naramdaman na may kamay na malamig na humawak sa balikat ko mula sa likod. Kuya, Paglingon ko, nandoon si Nuno. pasaway ka kuya. Anong ginagawa mo dito? Di ba sabi mo bawal tayong pumasok dito? Muli kong tinignan yung multo na nasa aking harapan, pero wala na ito doon. Ang nakita ko na lang ay yung isang bata na nakahiga sa kama. Hindi ito gumagalaw. Sino yan kuya? Buhay pa ba yan? Hindi ko alam eh. Tara kuya, tingnan natin. Ayoko sanang gawin yung sinabi niya, pero mabilis na nakalapit si Nuno na hindi ko namamalayan. Tunay ng isang bata ang nakahiga doon, pero matigas na siyang bangkay. Sa tabi niya ay may mga nakalagay na iba't ibang kakaibang bagay. Sa kama ay may nakatabing isang maliit na tukador. Nagkatinginan kami ni Nuno nang makita ang laman nito. Kuya, ano yung mga yan? Hindi ko siya kagad masagot dahil ako man, hindi ko alam kung para saan ang mga yun. May mga garapon na nakalagay doon at ang bawat garapon ay may laman. Yung isa, parang isang puso ng tao, nakalutang sa isang maitim na likido. Sa tabi nito ay dalawang mata naman ang nakalagay. May isa pang maliit na garapon na ang laman naman ay dila. Medyo sariwa pa ito dahil mapula, parang bagong pitas. Hindi pantay ang pagkakaputol. Meron din na may lamang maliliit na kamay ng bata. At sa pinakadulo, may malaking garapon na may magulong kumpol ng bituka na parabang ipinilit na isiksik sa loob. At yung isa, hindi ko alam kung anong organo ang laman. Nakababad ito sa maitim na likido, pero may mga maliliit na bula na umaakyat mula sa ilalim. Nuno, umalis na tayo dito. Masama ang kutob ko sa mga to. Oo nga kuya, sa katignan mo, yung krus na nakasabit sa dingding, baliktad. Mabilis kong hinila si Nuno palabas ng silid. Hindi na ako lumingon. Basta ang alam ko lang, kailangan naming makalis doon. Pero paglabas namin ng silid, nakita namin si Tandang Lucio. Nakakaakyat lang sa hagdan. Pareho kaming natigilan. Napansin kong biglang nanlisik ang mga mata niya. Bakit kayo pumasok dyan? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na huwag kayong lalapit sa kwartong yan? Hindi po namin sinasadya, Lolo. Hinahanap ko po kasi si Nuno kanina eh. At akala ko po ay nasa loob siya kaya... Kahit na, hindi mo pa rin sinunod na sinabi ko. Matigas ang ulo nyo. Sorry na po, Lolo. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na dapat maulit yan. Mga pasaway kayo. Ang kapal na mukha niyong suwayin ako. Matapos ko kayong pakainin, bigyan ng matutuloyan. Tapos ay lalabagin niyo ang mga salita ko. Kaya nga po humihingi na po kami ng pasensya. Kung ganyan na ayaw niyo pong tanggapin, edi aalis na lang po kami. Para wala na pong mangiistorbo sa inyo. Para wala na po kayong pakakainin. At wala na po magpapasaway. Marahimik ka! Hindi na kayo pwede makaalis dito. Ngayon na nakita niyo na ang sikreto ko, wala na saysay ang pagpapakitang tao ko sa inyo. Umakbang siya palapit sa amin. Si Nuno, napakapit ng maigpit sa laylayan ng aking damit. Aaminin ko na, binili ko kayong dalawa para pagkunan ng kailangan ng apo ko. Hindi agad pumasok sa isip ko ang sinabi niya. Pero nang itinuro niya si Nuno, doon na ako kinirabutan. Kailangan ko ang paa ng batang yan at yung tega mo. Mas lalong napakapit sa damit ko si Nuno. Naramdaman ko rin ang panginig ng kanyang mga kamay. Kayo ang napili ko dahil wala na kayo mga magulang. Wala na din kayo mga pamilya na maaaring maghanap sa inyo. Sakali pa wala kayo, yung mga tulad ninyo, ang pinakamadaling biktimahin. Kuya, anong gagawin natin? Natatakot ako.
Pinigilan kong magsalita dahil mahahalata ni Nuno na natatakot na din ako. Ayokong maramdaman niya yon dahil alam kong sa akin lang siya humuhugot ng lakas. Maya-maya pa, tinignan ng matanda si Nuno. Yung mga parte ng katawan na nakita niyo dyan sa loob, galing yan sa mga batang nauna sa inyo. Inaalay ko sila sa mga aswang dito sa baryo. Bawat isang bata na inaalay ko, kapalit doon ay ang isang parte ng katawan niya. Inuuwi ko yun dito, inilalagay sa ganapon, at hihintayin mabuo ang lahat ng organo. Ano? Ibig sabihin, aswang ang mga taga rito? Tama ka. Anong gagawin mo sa mga kinukolekta mo? Kapag nakakolekta na ako ng lahat ng parte ng katawan, gagamitin namin yun ng mga aswang para buhayin ang apo ko. Ang sama mo! Demonyo ka! Alam ko masama ako. Pero isa akong mabuting lolo. Hindi niyo alam kung gaano ko siya kamahal. Gagawin ko ang lahat para muli siyang mabuhay. Nanginig ang mga balikat niya na para bang maiiyak. Nung nasunog ang bahay namin doon, sinubukan ko siyang iligtas. Wala na akong pakialam noon masunog man ako, kahit mamatay man ako. Basta mailabas ko lang siya. Pero huli na ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Dapat ako talaga namatay at hindi siya. Biglang humakbang siya palapit sa amin. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi ko siya na ibabalik. At para magawa yun, kailangan ko ang katawan ninyo, ang paa ni Nuno, at yung mga tega mo. Pagkasabi nun, ay agad siyang sumugod palapit sa amin ng kapatid ko. Napansin ko na punteriya niya si Nuno. Nuno! Atras! Muntik na siyang mablot ng matanda. Mabuti na lang at mabilis ko siyang sinipa sa tuhod niya. Umangal siya sa sakit at napaluhod. Mga walang utang na loob! Sinamantala ko ang pagkakataong yun. Hinila ko si Nuno. Nuno! Takbo ang bilis! Mabilis kami bumaba ng hagdan. Pagdating namin sa ibaba, muli kaming lumingon. Naroon na sa puno ng hagdan ang kinatatakutan naming matanda. Huwag nyo nagtagkain tumakas. Hindi na kayo makakalabas ng baryong ito. Sa labas, mas marami kayong kaaway. Mas madali kayo mamamatay dahil maraming aswang ang nagkalat ngayong gabi. Kuya, natatakot na ako. Anong gagawin natin? Huwag kang matakot, Nuno. Makakaalis tayo dito. Hinawakan ko ang kamay niya nang mas mahigpit at sabay kaming tumakbo palabas. Subalit paglabas namin, doon namin napatunayan na hindi nagsisinungaling ang matanda. Sa dami ng mga sinabi niya sa akin noon na puro kasinungalingan, ngayon lang siya nagsabi ng totoo. May aswang nga sa baryo. Kuya, tignan mo doon sa may puno. Napatingin ako sa itinuro niya. May nilalang nga doon na nakasabit ng pabaligtad. May malalaki itong bakbak. Mapupula ang mga mata nito nang diretsong nakatingin sa amin. Kuya, hindi yung tao. Alam ko, Nuno. At sa sandaling yun, gumalaw ang nilalang. Pasugod sa amin. Ah! May aswang! Bumitaw si Nuno at mabilis siyang tumakbo palayo. Nuno! Hintayin mo ako! Hinabol ko siya dahil sa takot na baka mas lalo siyang mapahamak, lalo na at nasa taas ang aswang na humahabol sa amin. Pero hindi nagpapigil ang kapatid ko hanggang sa nakita kong papunta pala siya sa may bodega. Binuksan niya agad ang pinto at dumiretso siya sa loob. Sumiksik sa mga kahon. Agad akong sumunod at mabilis na isinara ang pinto. Narinig ko ang malakas na pagaspas ng pakpak sa itaas. Paikot-ikot yun na para bang naghahanap ng mapapasukan. Madilim sa loob ng bodega pero biglang may lumiwanag. At ito ay yung kwintas na suot ni Nuno. Umiilaw ito ng kulay asul. Mahina pero sapat
para makita ko ang mukha ng kapatid ko at yung ibang bagay na malapit sa kanya. Hala, bakit umiilaw yung kwintas mo, Nuno? Ewan ko po, kuya. Pero sabi ng bumubulong, hayaan ko lang daw, kuya. Yung liwanag daw na yan ang magliligtas sa atin. Kinabahan ako sa mga sinabi niya. Saan mo ba nakuha yan? Napulot ko po to nung nanguha po ako ng damit sa bahay ng may bahay. Matapos yung bagyo. Ano? Kuya, totoo kaya yung sinasabi ng bumubulong sa akin? Maliligtas pa tayo nito suot kong kwintas? Hindi ko alam. Pero sana nga, Nuno. Sana nga ay makaligtas tayo sa impyernong lugar na to. Kuya, sabi ng bumubulong, marami daw tayo pwedeng gamitin dito sa bodega na panlaban sa mga aswang. Talaga? Tumayo si Nuno. Tapos ay pinulot niya yung kaldero. Tapos yung palanggana. At tulad ng paglalaro niya, isinuot niya yung kaldero bilang helmet. At yung palanggana ay ginawa naman niyang kalasag. Yung sibat ay kanya ring hinawakan. Patuloy na nagniningning ang suot niyang kwintas. Ako naman, bigla akong naisip yung mga ginawa naming pampasabog. Alam kong hindi sapat yun para maipagtanggol namin ang aming mga sarili. Pero naniniwala ko na may maitutulong sa amin ang mga basurang yun. Mga basura na noon pa may pakinabang na sa amin at sumasagip sa amin para maituloy ang aming buhay. Kaya naman, umaasa ako na ito ulit ang makakapagligtas sa amin. Makinig ka, Nuno. Guguluhin natin yung aswang. At kapag sinabi kong tumakbo ka, tatakbo tayo dun sa may kakauyan. Kapag sumugod sila, hahagisan ko sila ng bomba. Naintindihan mo ba? Opo, kuya. Medyo naluwa siya ng kaunti, pero pinunasan niya kagad. Alam kong takot siya, pero dahil sa mga sinasabi ko, lumalakas ang loob niya. Kaya natin to, Nuno. Hindi tayo mamamatay dito. Lalaban tayo para mabuhay. Opo, kuya. Kaya natin to. Hindi tayo pababayaan ni Jesus. Tama. Ano? Handa ka na? Takot ako, kuya. Pero sige. Hahakbang na sana kami, palapit sa pinto. Pero bigla naming narinig ang boses ni Tandang Lucio. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa dalawang pasaway na yon. Ngayong gabi rin, dadaling ko sila kay Pinuno para maialay sa inyo. Pagkasabi nun, ay may narinig kaming mga mababang ungol. Nakakakilabot ang mga tunog na sumunod na narinig namin. May biglang dumapo sa may bandang bubong. Naglakad-lakad nung una, pero di nagtagal ay biglang nangalampag na akala mo ay babaklasin ang yero. Kuya, mukhang madami sila. Anong gagawin natin? Yung mga pasabog, Nuno, gagamitin natin yung para magkagulo sila. Pag binuksan ni Tandang Lucio ang pinto, hagisan natin. Gumalaw ang seradura ng pintuan. Tanda na binubuksan na ng matanda ang pinto. Agad naming sinindihan ng mitya. Tapos ay bumilang kami ni Nuno ng 3. Pagbagsak ng pangatlong bilang, sabay namin na inihagis ni Nuno ang 2 bote sa bungad ng pintuan. Eksaktong bumukas ang pinto, sumabog ito mismo sa paanan ng matanda. Muli akong naghagis ng isa pa. Umatras siya bago pa ito sumabog. May isang aswang na biglang pumasok sa loob ng bodega. Mabilis itong kumilos at agad na nakalapit sa amin. Sinuno ang punteriya niya. Agad niyang ibinasiwas ang mga kamay nitong may mahahabang kuko. Mabuti na lang, may suot na pananggalang sa ulo si Nuno. Mabilis na kumilos si Nuno. Agad niyang sinaksak ng hawak niyang sibat ang kalaban namin. Matapos tamaan, namatay ito at nasunog hanggang sa naging abo. Maya-maya pa ay may pumasok na grupo ng mga aswang. Agad na nagsinti ng mitya si Nuno at inihagis ang pampasabog sa mga paparating. Isang malakas na pagsabog ang narinig ko. Kasunod nun ay may malakas na apoy na tumupok sa mga aswang na natamaan. Napansin kong iba ang epekto ng mga inihahagis ni Nuno. Mas malakas ito at mas nakakapaminsala sa mga aswang kumpara kapag ako ang naghahagis. Ang galing mo, Nuno!
Paano mo ginawa yun? Ang lakas to na. Ewan kuya, baka mas maganda lang yung pagkakagawa ng bote na yun. Sige nga, isa pa. Subukan mo ulit. Habang kinukumbinsi ko siya na subukan ulit, may dalawang aswang pa na lumapit. Agad na nagsindi si Nuno at ako at inihagis yun. Tig-isa ang mga aswang. Pero yung sa akin hindi sumabog. Namatay lang yun. Pero yung kanya, sumabog ito. Umapoy at muling tinupok ang dalawang aswang. Talagang iba yun sa'yo, Nuno. Alam ko na kuya, baka dahil dito sa kwintas ko. Napalingon ako sa kanya. Tama nga ang sinabi niya. Yung ilaw kasi nito, napansin kong hindi na asul, kundi pula na. Marahil yung pulang liwanag na yon ang dahilan. Pero hindi ko na inusisa ang bagay na yon, lalo na at medyo tumahimik na sa labas. Nuno, halika na, tumakas na tayo! Dinala ko ang nag-iisang tira naming pampasabog. Naglakad na kami palabas ng pinto. Nung nasa bungad na kami, nakita namin si Tandang Lucio na nakaupo. Nang tignan ko siya, ay nasugatan pala ang kanyang mga paa. Hindi mo kami mapipigilan. Makakatakas kami ng kapatid ko. Hindi mo makukuha ang kailangan mo sa amin. At hindi mo rin mapapakinabangan yung mga kinuha mo. Ang lahat ng nilikha ay kailangan bumalik sa alamok. Sandali. Anong ibig mo sabihin? Ngumiti ako, pero ngiting sarkastiko. Tapos tumingin ako kay Nuno. Nuno, magsindi ka ng isa. Tapos, hilingin mo diyan sa kwintas mo. Natupukin niya ang bahay para mailigtas at maibalik na sa Diyos ang katawan ng mga naging biktima ng matandang to. At para matahimik na ang bata. Oo kuya. Sandali lang. Huwag niyong gawin yan. Panay ang pakiusap niya, pero hindi kami nakinig. Sandaling umusal ng dasal si Nuno. Tapos ay sa kanya sinindihan ng mitya ng pampasabog at saka inihagis sa loob ng bahay. Unti-unting kumalat ang apoy. Ginapang nito ang saig papunta sa mga kortina. Mga walang hiya kayo! Yung apo ko! Sinubukan niyang tumayo, pero nahihirapan siya hanggang sa wala na siyang nagawa kundi ang umiyak at panoorin ang bahay niya na unti-unting tinutupok ng apoy. Taka na, Nuno! Hindi kayo makakatakas! Isinusumpa ko! Marami pa mga aswang ang makakaharap ninyo! Mga mas malalakas at mas makapangyarihan! Hindi kami natatakot! Mamamatay kayo! Isinusumpa ko! Mamamatay kayo! Kasabay ng malakas na sigaw na yon ng matanda, ay nakarinig ulit kami sa may di kalayuan ng mas malalakas na alulong. Naririnig niyo yun? Yun ang mga aswang na papatay sa inyo dahil walang nakakalabas dito ng buhay. Kuya, Halika na, Nuno. Hayaan mo na yan. pero kawawa si Nuno. Ano? Naawa ka dyan? Halika na. Kailangan na natin makalis bago pa dumating yung mga aswang. Tumakbo kami ni Nuno papasok sa kakauyan. Madilim sa kakauyan, pero nagbigay ulit ng liwanag ang kwintas. Ngunit hindi pa man kami nakakalayo, ay may biglang humarang sa amin na aswang. Mabilis na gumalaw si Nuno. Agad niyang sinugod ang aswang at itinarak ang dalang sibat sa dibdib nito. Tumumba yung aswang at hindi na gumalaw. Maya-maya pa, may isang lalaki na biglang lumabas. Agad akong humarang kay Nuno. Sandali lang! Hindi ako kalaban! Nakilala ko agad ang boses na yon. Yun yung kausap na lalaki ni Tandang Lucio sa labas ng bahay niya nung gabi. Ako si Anselmo. Kapatid ako ni Tatang Lucio. Kapatid ka niya? Masama ka din ba? Papatayin mo rin ba kami katulad niya? Hindi. Hindi ako masamang tao. Sa katunayan niyan ay matagal ko na kinukumbinsi kapatid ko para lumayas na sa baryo na yan. Pero hindi ko magawa dahil nabaliw na siya. Salamat naman at nakatakas kayo sa kanya at sa mga aswang na nandyan. Tahimik lang ako sa nangyari sa amin ni Nuno. Hindi ko na magawang agad na magtiwala sa kanya. Kaya naging alerto pa rin ako. Huwag kayo matakot sa akin. Tutulungan ko kayo makababa. Yan. Sundan nyo lang ang daan na yan. Bakit di nyo na lang po kami samahan na bumaba? Hindi pwede. Napansin ko kasi na may malakas na apoy. Kailangan kong tignan ang kalagayan ng kuya ko. Sige na, bumaba na kayo. Aalis na din ako. Pagkasabi nun,
ay naglakad na ang lalaki papunta sa baryo. Tara na, Nuno! Sige po kuya. Naglakad na kami ulit. Sinundan namin yung direksyon na sinabi niya. Ilang minuto pa ay napansin namin na may mga bato sa lupa na umikislap. Makakalabas na tayo kuya. Ha? Paano mo nasabi? Kita mo yung mga bato? Yun yung mga inihagis ko nung paakyat tayo dito. Yung bumubulong sa akin, sinabi niya sa akin nun na mag-iwan daw ako ng mga baka sa lupa. Kaya pala, yan pala ang tutulong sa atin para makalabas. Napatigil ako sandali sa pagkamangha sa kapatid ko. Nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ilang sandali pa ay nakababa na kami. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad hanggang sa makarating kami sa isang baryo. May tindahan doon na may mahabang bangko. Doon kami nagpahinga. Sa sobrang pagod, agad kaming nakatulog. Kinabukasan, may mga tao na nakapalibot sa amin. Tinatanong nila kung sino kami, kung saan kami nanggaling, at sinagot namin sila na galing kami sa baryo ng Santa Barbara. Agad na nanlaki ang mga mata nila nang marinig yun. Sinabi nila sa amin, matagal nang iniiwasan ang baryo na yun dahil marami nga ang may hinala na pugad daw ng aswang ang baryo na yun. Tinanong nila kami kung totoo yun at sinagot sila ni Nuno ng totoo. Samantala yung mga tao na yun, matapos malaman ang nangyari sa amin, nag-alok sila ng tulong pero tumanggi kami. Sa nangyari sa amin, mas gusto ko na lang na bumalik sa bayan at doon ipagpatuloy ang buhay na muntik nang nawala dahil sa kamay ng mga aswang. Nang paalis na kami, yung mga tao, nag-ambagan sila ng pera at ibinigay sa amin. At may isa sa kanila na nagboluntaryong ihahatid na lang kami sa bayan. Pagdating namin sa bayan, bumalik kami sa lansangan. Pero may agad na nakapansin sa aming mga pulis dahil sa itsura namin. Dinala nila kami sa police station. Tapos ay nag-report sila sa DSWD. Dinala nila kami sa shelter. At doon kami binigyan ng pagkain, damit at matutuluyan. Ilang linggo ang lumipas, unti-unti na kaming nakapagsimula. Si Nuno, pumasok na ng paaralan. Ako naman, tinuruan na magtrabaho sa pag-aayos ng mga gamit at pagre-recycle ng mga patapong bagay. Sa lugar na yon, unti-unti kaming nakaramdam ng kapayapaan na hindi namin natagpuan sa matagal na panahon. Habang tumatagal, unti-unti na naming nakakalimutan yung trauma at takot na nangyari sa amin sa baryo ng Santa Barbara. Pero yung naging karanasan namin doon, hindi yun nabura sa isip namin dahil naging bahagi na yun ng buhay namin at siyang nagdala sa amin sa isang panibagong simula.